Kinailangang putulan ng kaliwang kamay ang isang batang babae sa Maynila nang masabugan ng dart bomb na ikinabit ng isa ring menor de edad. Humingi ng tawad ang binatilyo at kanyang pamilya pero desidido ang pamilya ng biktima na humingi ng hustisya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Nagro-roller skate ang 10 taong gulang na babaeng ito sa Santa Cruz, Maynila noong January 5 nang masabugan ng isang dart bomb na nakakabit sa bintanang hinawakan niya habang nagbabalanse. Agad namang nagpulasa ng mga batang naglalaro sa lugar, kabilang ang 14 anyos na lalaking ayon sa ama ng biktima ay siyang naglagay ng paputok. Nagbalance po siya dun sa may bintana na may paputok po. Yung klase po ng paputok nun, sir, pag nahawakan mo lang isasabog. Ngayon po, pag sa hawak po pag sandal po ng anak ko, biglang sumabog po. Tumalsik po yung anak ko, nauntog po yung mukha, tapos po yun po. Yung left hand po niya, yun po yung pinaka-damage talaga. Isinugod ang batang itago natin sa pangalang Nene sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Pero kalaunan, kinailangan daw na putulin ang buong kaliwang kamay nito na naubusan ng daliri dahil sa pagsabog ng paputok. Ang paliwanag po sa akin ng attending physician sa Okta, ay mabubulok lang daw, wala na daw po natirang daliri. So kailangan mabubulok daw lang po kung hanggang doon sa mga daliri lang. So kailangan ilagpas daw po ng pulso para daw po malagyan din ng kahit paano ng artificial hand. Meron daw po kami pang-provide, darating ang araw para daw po hindi masyadong yung bata, mabuli, matukso. Dinala sa Manila Reception and Action Center o RACS ang binatilyong naglagay umano ng paputok. January 7 o 2 araw matapos ang insidente, nagharap sa barangay ang mga magulang ng biktima at ng suspect. Nag-hearing naman po kami, yung magulang naman po humingi ng pasensya sa amin. Ayun po, dahil 14 years old yung bata, na-turn over naman sa RACS, sa may City Hall. Sa criminal case daw po, hindi po namin masasampahan. Yung unang hearing po namin, sir, puro sorry lang po, pasensya na sa nangyari. Wala naman po ibang inoffer, basta pasensya, humingi ng dispensa sa akin. Ako naman, very calm lang ako kasi ayoko naman sabayan yung galit dahil sa legal kami nag-umaasa. Pinag-aaralan na ng mga magulang ng biktima ang mga legal na hakbang para mapanagot ang binatilyo kabilang ang paghahain ng danyos. Kahit kasi aksidente ang pangyayari, ang pinakamahirap daw para sa pamilya habang buhay nang nawalan ng kamay ang bata. Forever niyang dadalhin yung putol ng kamay niya eh. Yung galit, nandun din po, pero hindi ko kayo magalit kasi nga minor yung bata. Ang inaano ko na lang, sir, na yung matanggap ng anak ko, kasi may future yung anak ko, sir, 10 years old yan eh. Active sa school yan eh. Kung ano man po yung makakabuti sa anak ko, yun na lang yung pinagdarasal ko, yung matanggap niya. Yung nangyari sa kanya, hindi siya mabully sa school, aksidente, pero gusto ko may managot sana, sir eh. Sa legal na paraan, yun lang naman po bilang magulang. Kasi gabi-gabi mo makikita yung anak mo na umiiyak na ganun. Akala na namin, nababangungot, sir eh. Humingi naman ng tawad ang mga magulang ng binatilyo. Humingi po ako ng patawad sa magulang ng biktima. Kahit hindi sapat ang hihingi ng tawad, hihingi sana po ako ng tawad sa kanila po. Kung may maitulong po kami, kung anong kaya namin. Hindi naman din siguro po kagustuhan ng anak ko na nangyari ng ganun kasi hindi naman din sino bang taong may gusto na nangyari ng ganun po, di ba? Hindi naman siguro nasadya ng anak ko o sinadya ng anak ko na putulin ang kamay ng bata. Kasi tao rin po yung anak ko. Hindi naman siguro ganun kasama yun. Ipinablatter na rin ng magulang ng biktima sa pulisya ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.